Dumaan kasi kami sa hirap eh. Doon lang kami nakatira sa parang barong-barong pag umulan. Ang daming plastic na sumasalo doon sa bubong, yung patak ng ulan. Ang ginagawa ko, sumasideline ako doon sa mga ka-boardmates ko noon. Tumatanggap ako ng labada. Talagang hirap na hirap siya dahil ang daming utang. Try ako mag-abroad sa Taiwan. Humigay yung katawan ko, hindi ko na kaya. Inabot lang ako ng ilang weeks, tapos uwi. So nag-fail ako noon. Nasa naging mag-asawa kami, parehas kami walang trabaho. Nag-start kami na isang maliit na stante ng parang sari-sari store. 1,000 to 2,000 lang, ganun yung laman lang niya. Nag-start kami mag-tights, parang 75 pesos. Isang umiikot doon na nagsusupply sa amin ng load. Yun yung ginamit ni Lord na kasangkapan para mapasok ako sa ganung business. So yun na, lumaki yung business. Meron na kaming bike noon kasi ang ginagamit ko nung pamalengke sa tindahan yung bisikleta. Tapos kung ano yung tinitinda niya, mga merienda, ako naman taga-deliver. Kung ano kasi lahat ng pwede kong itinda nun talaga, dinadala ko kung saan-saan. So nakatabi ko yung isang malaking telecom company. Nakita nila, siguro na-observe nila, may mga kasama yung mga tao kasi ako sisipag namin. Tapos lumapit yung manager. Sabi niya, "Sir, baka po pwedeng makausap. Baka po pwedeng maging broadband arm ka namin." So inoperan niya ako na maging sales arm doon sa kanila. Pumayag ako. Isang malaking kumpanya kasi yon na kilala sa telecom na yon. Ako yung napili na exclusive na business partner dito sa Nueva Ecija, sa territory. Ang dami ng offer sa iba't ibang lugar. Meron kami offer sa Baguio, sa Pampanga, so Pangasinan. So lahat yun, pinasok namin. Since limited yung namin nun, yung capital. Ang daming mga temptation na, gusto mo mag-ano ka sa akin, loan ka sa akin. Kusa silang lumalapit. So, since aggressive siya, sabi niya, opportunity, ganyan. Sige, pasok kami ng mga negosyo. Doon nag-start na hindi namin namamalayan yung interest na ibinabayad namin dun sa mga loans namin. Mas malaki na pala dun sa pumapasok na income. Dumating kami sa point na naghahabol na kami ng mga cheque, yung lahat na yata nalapitan namin. Lahat ng credit cards namin, lahat ng mga kaibigan, kamag-anak namin. Bangko, lending. Nautangan na namin. Sabay-sabay na sila na maningil sa amin. Yun yung pressure na talagang sobra na nasabay pa yung biyanan ko, yung mother niya. Labas-masok sa ospital. Garahe ng mother ko, nagtayo lang kami ng parang ganito lang, studio type na may sala, may kitchen, ayun na yung bed. Doon kami nag-office. Kasi wala na kaming pambayad ng rent. Nung gabi na yun, tumawag yung kapatid ko. May problema ka daw, sabi niya. Tapos naiyak na ako. Naikwento ko dun sa kapatid ko na police, sabi niya. Sige, sabi niya, itry kong kausapin yung hipag ko na kinausap ko. Try kong kausapin kung papayag siya, ipaglo-loan kita sa lending ng mga police. Yun. Kasi mababa lang interest nun. Andun yung fear na paano kung hindi natin mahulugan yung monthly? Kasi salary deduction yun. So kung hindi natin sila mahuhulugan, yung sweldo ng kapatid ko, madededuct, wala ring mapupunta sa kanila. So mangungutang din sila. Ayoko silang madamay. Nasa ang prayer namin nun. Sabi ko, Lord, kung ito po yung sagot nyo sa mga prayer namin, salamat. Pero kung hindi po, huwag nyo na pong ialaw. Ayoko po silang madamay. Kung hindi po ito galing sa inyo, sana tumanggi na lang yung hipag ko, huwag siyang pumayag. Kinabukasan Sunday, kasama ko yung kapatid ko na yun. So sabi niya, malungkot siya, hindi siya nagsasalita, basta malungkot lang siya. Sabi niya, nakausap ko na sabi niya. Babes kasi tawag niya, nakausap ko na si Babes.
Di ako naman, kasi parang after ng prayer namin, kampante na ako, kung ano man yung sagot ni Lord, tanggap namin. Kung hindi, okay lang, kasi ayaw namin silang madamay. Kung yun, salamat. Nung sinabi niya na, sabi, nag-walk out siya sabi niya na. Sabi ko, Lord, ang bilis mo namang sumagot. So, hindi mo to kalooban. Okay lang po, sabi ko gano'n sa kanya. Hindi ko na alam kung ano yung way na gagawin ni Lord. So, Sunday yun. After namin doon sa kulungan, dumalo kami. On the way sa church, kasi diretso kami sa church, third service kami. May hawak akong 3,000. Habang daan, sabi ko sa kanya, umiiyak ako. Sabi ko, hahamunin ko si Lord. Ngayon ko kailangan na patunayan niya na totoo yung mga pangako niya. Lahat to ako, ito na lang pera natin, 3,000. Ihuhulog ko to lahat sa tithes, tapos bahala na siya. Kaya gusto ko ngayon, sasabihin ko sa kanya na ngayon niya patunayan na totoo yung mga pangako niya sa atin. Yung teaching nun, sabi niya, tanda ko yun pag may problema ka, huwag ka lang iyak ng iyak. I-claim mo yung pangako ni Lord sa'yo. Kasi meron ka namang pangako na panghahawakan Huwag kang parang bata na hopeless. Okay lang umiyak, pero huwag ka lang umiyak. So, nung time na yun, nag-pray ako, Lord, bahala ka na. Tinitiwala ko na sa'yo lahat. Nung pag-uwi namin, sobrang gaan ng pakiramdam ko. As in talagang, parang wala na akong problema. Parang feeling ko nasagot na lahat. Pagdating namin, nagbuklat ako ng Bible. Tas, nung pagbukas ko pa lang ng Bible, di ko pa nga siya nababasa actually. Tumatawag yung kapatid ko. Yung kapatid ko na nagsabi na nag-walk out yung asawa niya. Okay na? Anong okay na? Sabi ko. Pumayag na, sabi niya. Yun, parang akong binuhusan talagang kinilabutan ako sa ulo hanggang paa. Sabi ko, Lord, kaninang maga lang, negative to, hindi ayaw niya. Bakit bigla after church, kakatiwala ko pa lang sa'yo lahat, eto na agad. Yun pala, nung nakausap ko yung hipag ko, sabi niya, nung time na kinausap daw siya nung kapatid ko, natakot siya. Pastora din po yun Natakot siya kasi may mga anak din sila. So, same kami nang naiisip, paano kung hindi kami makahulog? Paano yung mga anak niya? Tapos, ang ginawa daw niya, hindi siya nakakibo, tumayo siya, pumunta siya sa kabilang kwarto. Kaya, na-misinterpret nung kapatid ko na nag-walk out. Yun pala, pagdating niya sa kabilang kwarto, nag-pray siya doon, umiiyak siya. Sa isip niya, ayaw niya, kasi ayaw niya magdamay. Pero yung conviction daw ni Lord sa kanya, sobrang lakas. Parang sinasabi sa kanya na, magtiwala ka. Sumunod ka lang, magtiwala ka lang, akong bahala. Tapos yun, kaya parang, doon pa lang sabi ko, pinag-uusapan namin. Sabi ko, grabe si Lord. Grabe siyang kumilos. Kumbaga, parang gagamit talaga siya ng tao para ka lang tulungan. Actually, yung nailon ng kapatid ko na yun, hindi naman siya yung kabuuan ng lahat ng utang namin. Ano lang siya siguro, 1/4 lang. Yan, maliit lang din. Pero, dahil dun sa ano na yun, hindi namin namalayan. Dahil lang dun sa niloan niya na yun, nakapagsimula kami ulit. Nag-bid uli kami. Ang pinapabid na sa amin nun ay hindi naman talaga isang probinsya. Ang cluster nun is Central Luzon. Central Luzon 1. Sinasabi lang ng Panginoon na hindi dahil sa magaling ka, dahil talagang favor ko lang talaga to. Noong 2020, na-take over namin yung Central Luzon. 2021, ito na yan, nagtayo kami ng building sa yung head office. Yun na, nakapasok na kami sa construction, cell tower erection. Tatayo na kami ng cell site. Kasi nga may mga civil works na doon. So, related na sa mga construction. Meron na kaming mga housing project. Ilan na employees natin na? Dati nung yung unang-unang Parang pwesto less than- namin na less than 10, proud kami, may negosyo na Less kami. than 10. Tapos nagkaroon kami ng collector, ganyan. Ngayon, Ang total employees namin is nasa 460 plus.
Yan. Tapos yung sasakyan namin na Isang naalala ko multicab. rin, isang multicab at saka isang XLT, iba nahiram lang. So ngayon parang sa 300 plus. Oh. Before So, kasi, di ba, yung Bible study natin, nakabilad sa araw yung mga tao. wala kaming bubong pa nun na yun. Wala kaming bubong. So, pagka nagba-Bible study kami, makikita mo sila, hindi sila, pawis na pawis sila ganyan, paypay ng paypay. So, sabi namin, sana magkaroon tayo ng ano, no, yung So mukhang hall. church, talaga. Yung para nag-worship. komportable sila, para makakapakinig talaga sila. Tapos, more than dun sa worshiping church, hotel pala siya. Tapos, events place na siya, resort pa. So, hindi ko naman naisip talaga yun. Pero, sigurado ako na ito yun. Yung binigay ng Panginoon na worshiping church. Plus pa. Ang daming sobra pang binigay na hindi mo naman talaga maabot. Favor at miracle lang ng Panginoon talaga lahat. Sigurado kami na himala ng Panginoon yung nangyari sa amin. Siguro dagdag na lang yung dahil naging masipag. Lagi namin sinasabi nung time na down kami, ang prayer lang namin, kasi may mga umaasa sa aming tao, empleyado, na Lord, i-bless mo kami para Yun. maging blessing din kami sa Naalala iba. ko pala. Tapos naging sabi ko nga sa kanya, kasi kapag ikaw naging daluyan ka, kahit kailan, hindi ka matutuyuan. Dadami at dadami pa yan. Kasi mentras marami siyang gustong maabot si Lord, mas madami din yung bibigay niya sa'yo. So yun. Siguro yun ang secret talaga na magbigay tayo ng magbigay. Kasi mas magaan ang buhay kapag especially bibigay ka sa Panginoon. Yung nagagamit ka niya para sa ikaluluwalhati niya. May revival po. Meron itong revival. Kahit sa mga times na talagang sa tingin mong sabi nga, when there's death, there's hope. So, yun ngang namamatay, mabubuhay pa, di ba? Yun pa kayang buhay na wala lang pag-asa. So, malinaw na mayroong pag-asa. There's revival. Sa Diyos po lahat ng papuri.